Um, Sug tayo. Saan ba tayo dito kahapon? Sa presence. So, presence. Okay. So, ito yung login ng ating user. Yung password 126. Okay. Login success. Then, may mga users na tayo, no? Yeah. Merong admin, merong teachers. Then, yung ini-nail natin dito ngayon is yung online activity. So, dapat online sila dito. Ang issue ata rito if open tayo sa browser. So, lagay natin ito dito. Okay. Ito naman si Chilling Fulsar yung nakalagin. Tapos dito sa isa ay yung principal. Yan yung mga nakalagin natin. Ano. So, ang nangyayari, pag niliitan ko to, then, pumunta ako sa messages. Doon lang nagtitrigger yung online. Yeah, dito. Pag nag-leave ako, what will happen? Doon na naman nag-offline pag nag-leave ako. Dapat online yan. Ano ang nangyayari? Yung leave natin is nandun mismo sa component. Yun yung nangyayari. Liliitan ko to. Ayan o, kung makikita natin. Pag nilib ko to, nag-o-offline. Na dapat online pa rin yan. Kasi dapat mag-trigger lang yung offline pag nag-log out yung user. Ayan o, online. Chat tayo. What is up? That is the what is up. Yo. So, okay naman yung chat. Walang issue, ano. Gumagana yung broadcast, yung is-typing. Yeah. So, nag-online lang siya. Pag nandito siya sa component na to, doon lang nag-trigger kung online or hindi. Which is mali. No? Dapat nasa layout siya. So, nasan bang structure ng code natin dito? So, ito yung function natin pag insert ng chat. Okay, punta tayo dun sa pinaka main problem. Siya tayo nagbababad sa SQL. Asan ka? Dito ko siya nilagay sa inboxes. Tama ba? Inbox mount. Ito, nandito siya. Ito siya. Dapat nasa layout to, guys. Nasa layout dapat yung subscription nito. Hindi dito sa inbox. So, pwede natin siyang ilagay sa authenticated route. Just dito, no? Dito, itself, sa layout itself, sa kung saan nagpo-provide tayo ng navbar, navigation bar. Pwede natin ilagay yan dyan, guys. I'm not sure.
Messages app. Yeah, ito yung pop-up natin. Guys, kung gusto nyo palang matuto ng Svelte and Svelte Kit, may ni-release si Mateo. Mateo ba pangalan na? Nakalimutan ko name niya. Pwede nyo i-visit yung pwede nyo i-visit yung ano ni Joy of Code. Bagong release lang, bagong upload lang. This one. Hey friend. Ay, hindi to, sorry. May bago siyang upload, which is yun yung modern Svelte ngayon. Then pag natutunan niyo yun, pwede na kayong makipagsabahin sa job market, no issue. Wala kayong kalaban dito pag nag-apply kayo, no? Kasi konti lang gumagamit nito. Hey friends, welcome Ito. Sa mga gustong... to the Svelte 5 solid course. to, na-review This ko na. course was Solid yan, na-review ko na guys. Kaka-upload lang yan, one day ago. Kompleto yan, lahat na cover at may mga hindi ako alam na natutunan ko din. Sobrang solid. So mahahabol nyo agad yung latest, yung modern tooling ni Svelte. Kaysa mag-stick kayo sa Svelte 3 to Svelte 4, tapos marirealize nyo mayroon palang Svelte 5. Dumiretso na kayo sa Svelte 5 kasi i-deprecate na yung Svelte 4 soon. Hindi naman i-deprecate, sorry. Mas okay na yung Svelte 5. Kasi pareho lang naman, gagana pa rin yung Svelte 4 sa loob ng Svelte 5. But mas maganda kung nagko-code na kayo sa Svelte 5. Yun lang naman. So since yung isusubscribe natin dito is WebSocket and initial nagpa-fire siya as RS, if I remember. Hindi ko alam kung isi-server pa natin or client side na lang. Since yung ating hooks, kung titignan natin yung hooks, mga special sa hooks natin. Meron niya ba? Wala. May error to. Oh, yung versioning. I see. Naka-latest version ako ng Postgres. But pwede itong i-ignore if I remember. As any. Ignore the types. Ayaw. Okay, mamaya na natin yan So, OauthGuard. So, wala pa namang special dito. Ang meron lang tayo is yung app role ng ating RBAC, Role-Based Access Control, which is yung user role. Then, i-store ba natin siya? Ini-store natin siya sa locals as user role. Then later on, dinideliver ata natin yan sa client side. Dinideliver natin siya sa client side along with the cookie itself. So, magagamit natin yung Supabase client at same time yung server side na Supabase o yung service role key. I think yun lang. Subscribe lang natin dito globally yung presence na nandun sa messages kanina. I mean, sa inbox. This one. So, dito. Subscribe natin pag nag-clean yung copy ko na lang to guys. Then, i-move natin siya sa layout. Pwedeng effect, but no effect that free. Dapat nga ba? Page state. Return.
Gumawa siya ng set. It's a set. So madali niyang i-filter. I don't know. Retrieve inboxes. We don't need this. And I don't know kung dapat bang nasa effect.3 ito. I think kailangan natin ng state para sa online users. Sorry, pasensya na kayo sa coding style ko. Sobrang C style. Mahina ako sa abstraction. So, gawa na lang tayo ng online users. Set and string. Tama ba? Naka-set and string ba yun? Set unknown. So, wala siyang type. Literally. No typing. Maybe, I don't know. Unknown muna natin to, guys. Then, gawa tayo ng set and get niya. Or constructor pa ba? Huwag na. Set lang, set. Get online users. I don't know. Ganyan ba mag-set ng set? Hindi. I don't know. What happened next? Okay, then I think all goods na to. I'm not sure. Ayusin natin yung lib mamaya-maya. Gumana nga ba? Boom. What the fuck is that? Okay, cancel muna natin. Nag-i-spam siya ng call, guys. I think gamit tayo inspect. Tama ba? Inspect. Yeah, this one. So, reload. So, nag-set tayo ng dalawa yung online, ano? Ayan o, dalawa na yung naka-online. Napakaangas. So, yung sineset natin is user ID ata to. I'm not sure. Check natin. Authentication. No, it's not. Hindi siya user ID, guys. What the heck is this? Ay, hindi. May string sa dulo. Yeah, user ID. So, naka-online na yung dalawa. Nice. So, I think we can use this to deliver. Deliver natin sa component na inboxes dito. Then, ipapop din natin sa isa pang component, which is yung viewing message. And, I think yun na yun. Then, tatry naman natin i-implement yung pag nag-leave, dapat magla-log out siya, mag-unsubscribe siya dun sa presence natin. And yeah.
testingan natin. Asan yung inboxes? So, may error dapat dito kasi may tinanggal ako. Wala. Saan siya gumagamit? Saan ito nakadepend? Okay. So, minamatch lang natin yung user ID. Has, kasi nga isa siyang set. Oh, interesting. So, ito yung gagamitin natin. Then, ganyan. Okay. Then, hindi na natin to kailangan. And, I think, lang guys. Wait lang. Saan nga ba tayo? Nawawala na ako. Okay na yung online yung pinaprop drill natin. Dapat dito is nag-error yung ating messages. Lahat ng internet. Hindi nagmamount yung ano natin kasi nawala natin ng internet. I'm not sure. Hindi. May issue lang. Hanapin natin. May mga pula eh. Oh. Okay naman ah. What's the error? Okay naman. Hindi nagtitrigger yung real time. What's going on? Kailangan ko itong i-reload. Yeah. Nagpipid dito yung interesting. Naburatan natin yung mount ng inbox, yung untrack, my god. Kaya ating balikan. Nabura nga natin. Ito kasi yung nagpo-populate nung ating chats, then yung inboxes. Then yung hindi natin kailangan dito is ito lang. Ito. Hanggang dito, no? Yan, hindi natin yan kailangan kasi nasa layout na. Save.
Pero dapat nag-retrieve, di ba, nung nag-chat ako. Hindi siya nagpakita. Weird. Weird shit, guys. Hindi ko to kailangan, ano. Papalitan ko yan ng... Hindi ko rin kailangan ng badge. Papalitan ko yan ng set. Alright. Okay. See? Online. Nga, pag nagliba ako, online pa din siya. So, paano natin iti-trigger yung... Ayun, no, online na si Chill Pulsar. Paano natin iti-trigger yung offline, no? Dapat pag nag-log out, offline siya kasi... If I, pag nag-log out ako dito... Oh, interesting. Nag-trigger na yung leave. Saan ko ba nilagay yun? Ay, sorry. Magti-trigger talaga siya kasi nasa authenticated route nga pala tayo, no? Kita nyo to? Naka-groupings yung route natin. And once na yung user napunta na dito, considered na siya as offline. Kasi nandito yung login. Nandito yung login natin. Oh, sorry. Dito mapupunta yung user dito sa page ng landing, no? Sa landing din. Pag naka-login ka kasi, ibabato ka dito sa authenticated route, which is sa layout, nandyan yung listener natin for presence. Then, magti-trigger yung online, magpa-populate yung online users. Then, once na nag-log out ka, automatic yung hooks natin, magti-trigger yung middleware. Then, ibabato ka pabalik dito sa landing groupings natin ng route, which is dito. Then, by that, hindi ka napasok dun sa layout ng hindi ka napasok dito, then magti-trigger yung leave, which is this one. Magti-trigger yung leave, then that's why tatanggalin ka niya, i-delete ka lang niya dun sa mismong set na ginawa natin sa ating state. No, actually may mas better na set, which is yung isbelt set, but I think gumagana naman yung normal na set. Okay lang yan. So, ayun solve na siya. Ano nga ulit login ni Chilling Pulsar? Hindi ko maalala, guys. So, ito yung 125.126 lang ito password nito. 126. Wendy's na walang lasa. Baliw ha. So, 126 invalid 78 1278. Ayan, naka-login tayo. Then check natin kung nag-online siya dito, si Chilling Pulsar. At online siya, guys. So, tatry ko ulit mag-log out. Offline na siya. No, offline na siya. Then, tatry ko ulit mag-log in. Online na siya, no? Done. Tapos na yung presence. Na-implement na rin yung typing. Like, gusto kong i-chat tong teacher. Ay, sorry. Ano ba yung mga messages ko? Ayan, online yung... hindi pa dito naka-populate. Dapat naka-populate rin dito yung ating online ting. So, since naka-state tayo sa presence, pwede nating kunin yan. Saan ba nakalagay yun? Ay, nasa global ko yun, component, sorry. Andito. O sa viewing chat, may hard-coded pa tayong bilog dito, no? Asan yung bilog na yan? Ay, nasa taas. Ito. Arrow back. And ito. So, paano natin ito maaano? Import muna natin yung message state. Meron na tayong message state. Ito. And pwede natin kunin yung
Hindi ko alam kung ano yung mga pinaglalagay ko, pero mukhang gumagana naman siya. Baka lutang na ako yung kinocode ko to, guys. Sobrang kinatamad at lutang. And ano nga ulit yung state natin dun kanina? Maalala. Inboxes. Yeah, this one. So naka-select siya. Ang ganda ng ano sa belt, no? Sa React, gagamit ka pa ng CLX eh. But sa belt, build-in yung CLSX. Which is lalo na kung gumagamit kayo ng Tailwind. Pwede nyong gawin to. Pwede kayong maglagay ng object. No, like yan, animate pulse. With, yeah, so nice na logic. Like true. Something ganyan. Napakaangas, no? Like, is it pulsing? If not, true false. Pwede kayong mag ano na ternary kung gusto nyo, or pwedeng ganito. Is pulsing. Pwede yan, no? Ay, sorry. Pag object pala key, ganito pala dapat. Yan. Okay tayo eh. Is pulsing, then animate pulse. Ganyan ano. So kung may variable kayong is pulsing, tapos nag-true, malamang true na rin to, then mag-animate pulse siya. Something ganun ka-flexible yung ano ni Svelte. Default na yung kanyang tawag doon? Yung CLSX. Ito, CLSX. Ito guys. 34 fucking million weekly download. Imagine that shit. Kung sino mga nag-i-enjoy dito. Sobrang dami nila. Ayan, isa na ako doon. Asan niya ulit yon yung ano natin dito? Patalon-talon ako eh, no? Nawawala sa main topic. Yeah, wala akong lesson plan eh. So, viewing chat. Nasaan niya nga ulit yung bilog natin? Ito, copy ko lang to, then paste. And receiver user ID nga ba talaga dapat? Oh yeah, receiver user ID. Yun yung context. Then if we, yeah, nandito siya dumikit kasi ano ba ginawa ko, naka-absolute siya, the fuck. Ganyan, then ganyan siya, no. Then pwede nating i-margin left ako to. Ay, hindi, ano, online na rin siya dito guys. Then online siya dito, kita nyo naman. So pag si Laika nag-log out dito, let's say magla-log out ako. Ako na-log out. Boom, offline na siya. Nice. Then push na natin to guys. Then try natin mag-implement ng upload. Add presence. Saan ba ako dito? Ang dami ko palang. So I think i-squash ko na lang sila. Squash. Ano to? Add chat system functionality. We have progress now. I think goods na yon. Then yeah, add presence. Force push. Walang sauce. Upload naman, no? Implement tayo ng upload. Kasi dito, pag click yung account, pwede yan mag-upload ng image. I'm not sure kung gumagana na to.
I'm not sure kung nakakapag-upload na yung user dito. Hindi ko na maalala guys, sorry. Let's try. Upload. And yan, nakakapag-upload na pala. Gumagana naman na pala yung upload. So, pwede nating ilagay yung picture, no, dito sa messages. Dito, no, i-render yung picture ng user. So, pag nag-login yung... Kalimutan ko ba't nga pala nilogout yan. Testing natin kung paano ma-render yung picture. Dito, no, as you can see, wala pang mga picture, no. Wala pa siyang picture, guys. Oh, kita nyo. Dapat nandyan yung picture ng babae dito sa chat natin. Same as this. Paano natin titrigger yan? Yun yung ating gagawin. Kain mo tayo. Okay, game. Simulan natin i-render dito. Hindi ko lang alam kung na-type safe ko na to. So sa inboxes, pinafetch natin yung data. No, yung laman ng data natin, meron tayong user role lang, no. May tayong receiver avatar URL. We have this. Then I think yun lang kailangan natin. Then kuha na natin ng signed URL. Then wag na muna nating lagyan ng kung ano mang optimistic caching bullshit. Tsaka na yun, ano? Yeah. So dito, kaya This is the last time that I say goodbye. I'm tired of feeling so alone. Parang mali. And I will never say I love you. But yung account nasa loob ng route, dapat generalize na yun, di ba? Kasi magkakaiba pala sila ng configuration. Tama lang yan. Magkakaiba sila. Mukha lang silang pare-pareho sa ngayon. But as the application grows, magkakaiba sila ng ina-update na information pag pumunta sa account. But I think tama tong approach na to. Goods na yan. Kesa later on, tinry ko nga i-abstract ng mas simple. Then later on, lalaki pala. Then dadating sa puntong magdidesisyon ka na dapat nandito to eh. Kailangan mo ngayon itong gibain. Gigibain mo, gagawa ka ng bagong route kasi nga magkakaiba sila ng form. So gagawa ka ng katakot-takot na abstraction para lang sa form na sobrang hirap na niyang i-maintain. Na mas madali sana at mas lightweight kung nag-create ka na lang ng new route. Diba? So sa inboxes, pwede na nating ilagay yung ano. Teka, paano ko nga ba inano yan? Punta tayo sa admin. Saan yung account? Wala mang account. Settings. Ito. Update profile. Meron tayong service for signed URL. So, kuha lang tayo ng signed URL. Sa specific avatar URL. So, ano lang natin to. Yeah. Then
Ay, no. Hmm. I see. So, dapat pala magkaroon ng signed URL lahat ng may avatar URL. Is that what you mean? Yeah. Nakalot nga pala to. Pwede tayong gumawa ng function. I'm not sure kung magcha-choke yung async. Since async await na yung isBelt version na gamit natin. Pwede tayong gumawa ng tinatawag na suspense approach. So dito papasok yung URL path, which is a string. And then signed URL. Then yeah, something like this. Then yun yung ilalagay natin dito sa ating SHA-D-C, and pwedeng gumamit ng await, avatar mount, signed URL. Then yun yung ilalagay natin dito, signed URL. Then pwede tayong maglagay dito ng loading, something like this. Let's see. Yan, yun lumabas na yung image nung kachat natin. And yeah. Lumabas na, no? Kaso yan, no? Pag naka-online na to, pag naka-deploy na to, kailangan natin kunin yung use case na itong loading. Ang pangit tignan yan. Lagay tayo ng delay for sure. Add 2 seconds delay. Yan, new promise. Pag nag-open ako ng messages, kita mo loading yung lumabas, then tsaka boom, lumabas ngayon yung image. So dapat ma-handle din natin yung case na yon. Since Science 11 to, pwede na yung gumawa ng plain skeleton. Maybe plain skeleton na lang. Component is skeleton. Yeah, yung ganito, ganda yan. Magandang naisip natin dyan. Ganyan na lang. Wala pa ba tayo niyan? Meron na. Nilagay ko na lahat eh. Okay. Oops. Ay, mali. Ito daw yun. So, tanggalin natin yung ating size 11. Pwedeng icon, but I think mas okay yung ganito. So, oops. Oops, sorry. Ayan. So, pagka natin, may 2 seconds delay yan. So, makikita natin yung itsura ng skeleton. Ayan o, bilog lang siya, guys. Then, lalabas yung mga icon ng user, which is so nice. But syempre, nakakaurat nga naman na kada bukas mo kailangan mag-request. Di ba pasok yung caching, no? Ika-cache nyo na lang ngayon, yung signed URL. Maybe a state. Why not? But tsaka na tayo doon, no? Tsaka na tayo doon. Malayo pa tayo doon. Next naman dito, ito pwede na natin itong i-pre-optimize gamit yung state, since may state na to. Yun na yun. Nagre-request siya the moment na dapat naka-cache siya. But okay lang yan, wala naman tong internet, naka-local lang tayo guys, so walang problema dyan, hindi pa ito naka-deploy. Naka-offline mode pa siya. So yung state natin, tama ba? Pag may click na nangyari,
Ito. Oh. Wait. I see. Okay. So guys, ang approach pala rito para ma-deliver natin yung signed URL doon sa state itself is to just simply put it on top level. Just like this. Copy natin to. Ilalagay natin to ngayon dito. Then ito ngayon yung magiging okay, ganyan. Then after that, we can deliver it here as signed URL. Else ganyan, pwede tayo maglagay ng fallback. And dito, kailangan ulit natin ng template dito guys. Kasi pag tinignan natin yan, basag yan, tignan nyo. Ayun, bilog lang siya. So that may template pa rin tayo na magmumukha pa rin siyang messages, no? To do that is gamit ulit tayo ng skeleton, but this time kokopyahin natin yung kanya. Ito. Then, hey, what next? Ito yung child niya, right? Oh, I see. So, skeleton ulit. Tayo gumawa ng skeleton. Ayan, okay. Then, no size, no round full. Maybe height 4. Let's see how it looks like. So, yun yung itsura niya, no? Naka-grid ba to? Flex call. So, I think... I don't know. Hindi siya button eh. So, P4 grid calls auto 1 fraction gap 2. Ano nangyayari sa CSS natin? Ay. Ayan. So yun yung itsura niya, no? And I think we can make this look like this. So pwede nating i-width 8, then width full, not sure, yeah, gap 1. Then dito pwede natin gawin itong items center. Let's have a gap. Ilan ba yung gap dito? May naglagay ba siya ng gap? Gap 2 lang, no? Gap 2. Ayan, ano? So, gaano ba kahaba yung name? I think mga 20. Ayan. Ayos. So, pag nag-back tayo, back.
may 2 seconds delay to para makita natin yung tsura ng UI. But in realistic in production level, hindi dapat ganito. No, syempre magka-caching tayo. But for now, ganyan lang muna, no. So, okay na yan. Dito deliver natin yung image. Dito yan sa viewing chat. Kita nyo hard-coded pa tayo dito. Kasi sure tayo na may ano na to, may avatar URL. Pwede natin iganto or pwede tayo mag-fallback ng ibang URL kung gusto natin. Yeah. Pwede tayo lumabas na yung URL niya. Same dito. Yeah, dito. Ayan, okay na. So, pwede sila mag-chat-chat sa isa't isa. So, itong i-message. So, online si Laika the principal. Wala siyang image. Yo. Hindi optimized to, no? Dapat optimized tong move down eh. I don't know. Ayan, no? Dapat optimized to yung new messages, but ang daming i-optimize dito. But ang importante, gumagana na siya. Gumagana na siya, guys. That's the good thing here. Lagyan natin ng picture to, yung principal. Wala siyang picture eh. Punta tayo sa account. Upload. May picture ba tayo? Ito, picture ko. So, ayan, save, upload. So, pagka inano ko, that may picture tayo dito. At ayan, may picture tayo. And, yeah, naglagay tayo ng 2 seconds delay para lang makita natin yung itsura ng UI pag nagsususpense or nagre-request ng signed URL. Move bottom. Hey! Mag-trigger, no? Naka-web socket kasi. So, move down. Ano yun, te? So, ayun, ano? Ganun yung itsura niya, guys. Gumagana na rin yung ating broadcast dito. Gumagana na yung presence. Then, yung next natin ating implement is yung notification dito. Which is, maglalagay tayo dito ng notification. Kung sino yung latest na nag-chat, ika-count natin siya. No, dito, magka-count yung notification. Something ganon. Then, I think tatanggalin na natin tong delay sheet na to. Nasaan yung delay natin? Ito, sorry. So, mabilis na siya, no? So, notification dito, implement natin. At wala akong idea kung paano yun, but isa sa mga nakikita ko is via broadcast again. Tatlo kasi yung klase ng real-time ni Superbase. Yeah, ayan, broadcast and presence and Postgres changes. Lahat yan na-utilize na natin. And I think para magkaroon tayo ng proof of concept is gagawa tayo via AI prompt. Vibe coding. Then, imo-modify natin yung vibe coded na yun kasi sobrang bullshit nung code na gawa ng AI. Sobrang unmaintainable in a sense na hindi siya pasok sa passion ko. Then dito, kasi pag kinlik nyo rito, walang support para sa Svelte kit. Nakikita nyo, for React lang. And React, ni Vue.js, hindi nila nilagay. But that's okay since pareho at magkakamukha lang naman sila. No, but yeah, malay nyo, kayo na yung maglagay next time dyan ng Svelte version. I-pull request nyo lang kung masipag kayo. No,
Ayun lang naman. And next is push-pull na to. And next is yung notification. So gagawa tayo ng notification. I think sa layout din natin siya ilalagay dito, guys. Dito. Ay, hindi dito. Sorry. Ano ba to? Ito dito. Dito natin ilalagay yung notification. In a sense na dapat yung tina-target niya lang is yung specific lang para doon. Gamit tayo ng filter. I believe may filter si real time. So, pabay sa real time, kagaya nung ginawa niya dito sa titignan niyo yung inboxes. Nag-filter lang tayo, no? That's why hindi na-apektuhan yung channel. At yung tina-target niya lang is yung specific channel. Kaya lang, asan yun? Ay, inboxes to, sorry. Yan, nakita niyo tong filter na to. So, ito yung gagamitin natin para yung notification targeted lang na magde-deliver dun sa user na merong notification. So, yung notification hindi na kailangan dumaan sa lahat. Using filter, madideliver lang natin yun sa specific na user na nagkaroon ng notification, both sides, sa kung sino man yung nag-notify or nag-chat sa kanya. And we can use this as a reference din sa pagpo-prompt. So, kung titignan natin yung saan nga ba located yung sidebar na yan, hindi ko na maalala. Sidebars, up sidebar, nav main, nav user. So, it's here. Then, dito yung messages, no? Kita nyo yung messages. Ito. So, pwede tayo maglagay ng notification, maybe like 5. Something like that, no? Kapag kinlik niya yung messages, may ganito, no? May counting na nangyayari. So, messages, meron kang 5 messages. Notification, or kung ano man magandang UI dyan, I think 5 na red. I don't know. Notification, UI. Kung gusto nyo yung ganyan, yung bilog, pwede naman. Gagawa ka ng component pa pala natin yan, ano, like, I don't know, div, padding 2, size 4, rounded, full, BG, green 500, span, 5, text white, font semi-bold, text extra small, then justify center. So, meron tayong gantong itsura nung notification, something like that. No, but green, dapat red. Dapat red yan. Siya, medyo invasive na yan. 5. So, dapat matitrigger natin yung ganyan na, uy, sa messages meron kang 5 notification. Something like that. And pag kinlik nyo yan, lalabas kung kanino yon. Maglalagay rin tayo ng notification system dito. No? And yeah, hanggang dun lang muna. Susunod na lang ulit. May trabaho pa ako bukas. And bye guys.